Mr. Duterte will be acquitted of all charges. So don't despair. And as illegal as everything seems, he will be granted his day in court. And when he is there, he will. Ito ang Istorya Pinas. Tuluyan ang tumiwalag ang Office of the Solicitor General sa wala na sa hulog na pamamalakad ng Administrasyong Marcos matapos na hindi sinunod ang utos na ipagtanggol sa Korte Suprema ang petisyon ng magkapatid na Kitty Duterte at Mayor Baste na pabalikin sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte o habeas corpus. Ay nanindigan ng Office of the Solicitor General na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC o i-recognize ang kahit anumang proseso nito. Hindi na nakapagtimpi si Guevara na hindi maganda na ang hakbang ng Administrasyong Marcos at naiipit ang pangalan nito sa Korte Suprema bilang opisyal na tagapagtanggol ng Administrasyong Marcos. At bukod pa dito, pinaplano na talaga ng gobyerno ang pagdeklara ng martial law at para hindi matuloy ang eleksyon at extension sa taon ng pagkaupo sa pwesto ng mga buhayang politiko. Naging tagilid na ang alyansa sa kaliwat kanan na pagprotesta at people power para sa pagsuporta sa dating Pangulo. Dito makikita na ang alyansang Administrasyong Marcos ay tiyak na magiging alyansang Diretso Inodoro. Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen. Iyan ang tunay na di kampanilyang abogado. Simula pa lang kita na niya ang tunay na tama at ang tunay na mali. Galit na kasi ang mga tao kung sino pa ang matino, siya pa ang dinidiin. Ang abusado, kurakot, walang batas, siya pa ang may lakas na magdiin ng tao na minahal ng taong bayan dahil sa kabutihan. Dapat managot ang mga taong kasangkot sa ilegal na paghuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir Menardo, tama ka. Huwag mo na dipinsahan yung mga taong hangal, yung mga taong gahaman sa pera, sakim sa kapangyarihan na mapapasama sa mga tao. Idol ko po kayo, sana mag-resign na po kayo sa pwesto nyo. Dati, hindi ako nakikinig about sa politika, pero sa ginawa kay former President Duterte, nagulat ako at nalungkot. Sobrang dismayado sa administrasyon ngayon ni BBM. I hate drugs. Salita, sigurado hong mabigat, di ba? Ganun ho yan eh. Kaya papakita ko sa inyo yung nangyari dyan sa Davao. Pero itong munang news ang ating ipakita para ho mas maintindihan na natin ang konteksto ng ginawa dyan sa Davao. O, ito. Isang solidarity walk ang isinagawa sa Davao City para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Davao. Ay, naku. Dito binatiko si Davao City Mayor Baste Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, patay tayo Nakatutok dyan. si Argel Relator Yari ka ng ngayon GMA dyan. Regional TV. Nagtipon-tipon Grabe, sa Square sa Davao City. Grabe. Ang libo-libong lumaho sa Solidarity Walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe. Ng tanghali, hinarap sila ni Mayor Baste Duterte. Naku po, eto na mga... Salamat. Naku. Naglabas din siya ng saloobin Eto na. sa kanya'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Di ko matingala. Nga nung ingon-ani karon, because Rudy Duterte stood up for every mga traditional politicians Yon. na gusto Yon. mga kausapan aning nasura ni. Nako, grabe. Hindi na gusto nga naa ng Rudy Duterte kay mapulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Yon! Grabe, nakakakilabot ho ito. Diba? Lupit na sinabi niya dahil hindi ho siya, alam mo yan ngayon naiisip ko mga kababayan. Sa totoo lang pasensya na pero ipasok ko lang yung aking input dito, Mayor Baste. Alam mo, naiisip ko talaga yung ilan na lang talaga yung masasabi mong hindi trapo sa gobyerno. Iilan na lang. Alam mo yun, talagang pili mo na lang yung taong walang pakialam kung iboto ba siya uli, walang pakialam kung siya ba ay magustuhan mo. Basta siya gagawin niya kung ano yung tama. At kahit na may masagasaan, maraming magalit, ika nga, tuloy-tuloy pa rin po. Alam mo, bibihira na lang ho yan sa Pilipinas ngayon, yung ganyang klase. Yung mananagasa ka ng kapwa mo para lang magawa mo yung dapat mong gawin. Kasi kung hindi, magiging parte ka na lang ng sistema, ika nga, di ba? Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, if you cannot join them, di ba? Ikaw ay talagang yayariin. Ibig sabihin, marami ho dyan na, hindi, matuto ka makisama. Yan yung ano sa atin sa Pilipinas yung kultura natin. Ewan ko kung kultura na ba, kaugalian na nga ba ito? Kahit nga sa opisina di ba? Pag gumawa ka ng tama,
ikaw pa yung tipong mali. Halimbawa, yung sabay-sabay kayong uuwi. Kailangan sabay-sabay tayo kahit wala pa sa oras, sa uwi na tayo. Ikaw naman, parang feeling mo pandaraya yung uuwi ka ng 30 minutes before na ma-dismiss yung inyong work nyo. Pagka ginawa mo yun, ang dating pa sa'yo, pal ka. Ang dating sa'yo, masamang tao ka, hindi ka nakikisama. Pag hindi ka nandaya, sama-sama mo. Si Pangulong, ganun din sa gobyerno, si Pangulong Duterte, hindi ho siya nakisama. Diba? Siya ho ay ginawa niya yung dapat niyang gawin, kaya maraming nagalit sa kanya mga politiko. Ika nga sabi nila, kung magnanakaw, sama-sama tayo magnakaw. Diba? O kaya kung ayaw mo makisama, walang pakialaman sa pagnanakaw. Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming alam na natin kung sino yung mga hindi ko nababanggitin, ha? Pero ang daming bakit to? Ay, puro magnanakaw Akala nila porket kaibigan, hindi ka na, niyari sila ngayon, di ba? Ang dami hong ganyan, maniwala ko kayo sa akin. At kaya marami ho dyan, yung iba, gumaganti na, di ba? Ika nga, gumaganti na, naging, traidor. Alam natin na yun. Kaya yung iba dyan, bakit kayo nagtataka? Bakit kaya nagawa nilang traidor rin si Pangulong Duterte? Ang sagot ko, gumaganti. Bakit? Hindi sila nakadiskarte. Hindi sila nakadiskarte at ngayon gumaganti na sila. Yan ang totoo dyan. Binatikos ng alkalde si Pangulong Bongbong Marcos. Kaning administrasyon ni Marcos, si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, murag walay nang himo, ito pinalanggang amahan dari sa tundak bayan. Mr. President Marcos, you will never be loved. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya yun, you will never be loved. Sakit nun, Brad. Hindi, walang biro, Yung sabihan ka ba naman, you will never be loved. Walang magmamahal sa'yo, hindi ka mamahalin ng tao. Totoo. Kasi alam mo, sa mundo na ito, money is not everything. Baka kala nung iba, marami dyan yung dinadaan sa pera para ikaw ay mahalin, di ba? Marami dyan, kaya nga nagbabayad ka ng nyok-nyok Alam mo yung mga nyok-nyok? Kasi it's a form of intimacy, di ba? So yung alam niyo na, yung banatan, it's a form of intimacy. Hindi lamang po yan ganun-ganun lang, di ba? Bakit ngayon nagbabayad yung iba? Kasi they thought na pag nagbayad sila, mamahalin na sila. Maraming ganyan. Kaya yung mga sugar daddy dyan, kala nila mamahalin sila, hindi nila alam, pineperahan lang pala sila. Parang ganito ang si Marcos daw. Hindi siya sugar daddy. Hindi siya bagay na sugar daddy. Kasi pag sinabi mo sugar daddy, parang matikas Hindi naman siya ganun. Pero alam mo yun, si Marcos, parang sinasabi, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong pamimigay ng ayuda, pambobola, pagmumukhang matalino. May style kasi siya yung mukhang matalino. Ganun. Parang kunwari, parang kunwari matalino't may alam. Kahit anong gawin mo, Brad, walang magmamahal sa'yo. You will never be loved. Yan nga sinabi ni Mayor Baste. Especially to us, we're calling Rudy Duterte's name. You will never be loved. Naku, patay ka dyan, Brad. We will stand up and we will fight back. Ayun. Ang ganda na sinabi ni, we will stop. Naku, eto na. Ano kaya ibig sabihin nun? We will fight back. Naku, anong ibig sabihin kaya ni Mayor Basin ng we will fight back? Nako. Malalim yun, Isulat nyo nga dyan kung ano ang sa tingin ninyo. Basta ako, ang sigurado ko, nagkamali ang administrasyon dito. Nagkamali ang administrasyon na akala nila mawala at matanggal nila si Pangulong Duterte, tatahimik ang mga Pilipino. Hindi. Ngayon ho, sobrang nagwawala na ho ang Pilipino. Alam nyo ho ba? Eto kahit po kami mga nagsalita doon sa lagi kami nire-remind
especially syempre, kami bilang anchor ng SMNI, syempre kahit papaano ay dapat kami mag-set ng example. Lagi kaming nire-remind na let's do this a peaceful manner. Yung ito sinasabi ko na sa inyo, kahit di ba sinabi nga ni Boss Dada doon sa kanyang speech, bawal kami magmura, pero alam niyo yung damdamin ko kahit yung speech ko, panoorin niyo doon sa nakaraang video. Alam mo, kahit yung damdamin ko, talagang gusto ko sabihin lahat sinubukan ko hindi magalit pero galit talaga galit ho. Bakit? Kasi mga kababayan, lalong-lalo na ho kayong mga pulis. Ulitin ko hindi ko kayo in-encourage na mag-rebelde. Hindi yun ang point ko dito, mga kapulisan. Pero gumising kayo. Gumising kayo at isipin nyo mabuti ito. Lalong-lalo na yung pamilya ng mga pulis. Mga pamilya ng mga pulis, makinig kayo. Alam nyo kung bakit gumanda ang sahod ng asawa ninyo. Ngayon, kung hindi gumanda, dinadala sa kabit yan. Pero mantakin mo, dinoble ni Pangulong Duterte ang sahod ng pulis at ng basta men in uniform. Doble ang sahod. Saan ka nakakita ng presidenteng ganun? Kaya kayong pamilya nitong mga men in uniform, paalahanan nyo ito yung mga asawa ninyo. Uy, dahil kay Duterte, napapakain natin ng maayos at komportableng mga anak natin. Dahil kay Duterte, maayos ang kalagayan ng mga anak natin. Ngayon, kung hindi tumaas yung sahod, magduda na kayo. Meron kayong kahati. Hindi nakasalanan ni Duterte yan. Hindi, totoo. Kaya paalala nyo po yan sa mga asawa ninyo, yung mga men in uniform dyan. Tapos makikita mo, mamaya may papakita ako sa inyo, napakalupit na video. Yung asal ng pulis. Ako nahihiya, na nagagalit, na naiiyak habang pinanonood ko itong video to. Mamaya papakita ko sa inyo. Grabe ho. Ito pang mga pulis na ito ang siyang gumawa ng ganyan. Pagtatraidor. Sabi nga ni Ma'am Hanilet, anong ginawa sa inyo ni Pangulong Duterte? Hindi siya naghangad ng magandang buhay na kaya niyang gawin bilang isang presidente. Hindi, walang biro. Kaya niya magnakaw di ba? Kaya niya magnakaw, kaya niyang mas pagandahin ang buhay ng kanyang pamilya. Pero nakita nyo, payak pa rin po ang buhay ni Pangulong Duterte. Mga damit, pare-pareho pa rin po. Para makapag-rally, nagtitipid. Alam nyo kung bakit to? Ako kasi, meron din po tayong mga ilang kakilala sa nag-oorganisa ng yung PDP. Before these things happen, yung PDP, yung Duterte team na pupuntahan ni Pangulong Duterte para sa pangangampanya ng senador. Kasama po tayo dyan kasi maganda ho yung plano. Nakita ko, narinig ko kung saan mga pupuntahan. Pili lang. As in, ilan lang ho? Mga 4 lang, 5 lang dapat ata ang pupuntahan ni Pangulong Duterte. Yung mga malalaki lang na lugar. Alam mo, tinanong ko yung bakit. Kasi nga daw, limited lang ang resources ng pera ni Pangulong Duterte. And somehow, I cannot believe that. Naano ko na parang, bantakin mo, isa kang presidente dati, limited lang ang pera mo ngayon para mag-ikot. Kasi ito hindi naman ako bubulahin, di ba? Hindi bakit ako bubulahin nila at sasabihin nilang wala talagang pera. Wala talagang pera Hindi nagnakaw yung mama. Kasi tandaan ninyo, si Pangulong Duterte gusto niya manalo. Yung dosing PDP, hindi pala, 10 na lang sila. 10 na PDP at saka yung mga kasama pang hindi PDP. Gustong manalo ni Pangulong Duterte yun. Bakit? Nandun nakasalalay ang impeachment complaint sa kanyang anak. So gagawin niya. Gusto niyang puntahan lahat. Maliit o malaki. Kaya lang yung resources niya kulang. Ibig sabihin mga kababayan, ganun po kahirap ang ating Pangulong Duterte dahil hindi ho siya nagnakaw. Para saan? Para sa bayan. Para kanino? Para doon sa binibigyan niya ng halimbawa ng public official o yung mga sekretary niya noong panahon na siya ay Pangulo. Hindi ho siya nagnakaw. Ang priority niya, kayong men in uniform. Yun yung masakit Pinaglaban niya kayo, binatikos nga siya dyan. Bakit
sa dami-daming bibigyan ng mataas na sahod ay yung men in uniform. Tapos the same people ang nagbetray sa kanya. Alam mo, naalala ko talaga dito yung kay Kristo eh. 'Di ba? Si Judas, kilala niyo si Judas? Itong mga pulis na ito, para kayong si Judas. Totoo, walang biro. Para kayong si Judas. Dahil kay Judas, 'di ba, isinumbong niya, kapalit ang ilang pilak, ilang pera ho yung kapalit, 'di ba ho? Ganun ang ginawa ninyo, ipinagpalit nyo ho. Pinagpalit nyo dahil sa pera, dahil kasi may balita ako eh. May balita ako diyan. Ayoko na lang banggitin kung sino ha, pero ang laki, bilyon daw ang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte. No wonder. No wonder. Gagawin mo ang lahat ng kawalangyaan kung may bilyon na kapalit, di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung sino at sino-sinong mga nakatanggap ng bilyon na yan. Pero bilyon daw ang patong sa ulo ni Pangulong Duterte. Mantakin mo yun, mga kababayan. O, tuloy natin tong balita. Naglabas din siya ng sama ng loob sa Pangulo. Uspon ako, last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabukoton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Akong amahan, ipapreso nimo. Ay, grabe yun. Ang ganda nung sinabi na yun. Galit na si dito, si Baste. Iyong amahan, pinalibing ng aking amahan. Tama ba yung pagkaintindi ko? Ibig sabihin, yung tatay ko, pinalibing yung tatay mo. Pero ikaw, pinahuli mo yung tatay ko. Anak ng weting, oh. Grabe. Kaya nga, alam mo, sabi ko sa inyo, this person, si Marcos, ano ito eh? Mas malala pa ito sa tatay niya. Mas malala pa sa tatay niya itong Marcos na to. Itong anak, mas malala. Kasi yung sabi nga nila, bakit naman nasabi? Daming naging diktador, ng martial law, itong tatay. Di ba? Kasi ito eh. Yung tatay niya, inabot ng ilang taon bago makita natin yung pagiging diktador at kasamaan. Di ba? Inabot ng ilang taon yung umabot ng 20 years sila, di ba? Bago talaga na-realize ng mga Pilipino, sobrang sama ni Marcos Sr. Tama, mali. Pero itong anak, 3 taon pa lang, mag-4 na taon pa lang, nakita na natin kung gaano kasama ang ugali, di ba? Grabe ho talaga. Kaya sabi ko sa inyo, pag yan tumagal pa, ewan ko na lang. Ha? I mean, pag nag-extend pa ng term, okay? Wala akong sinasabing pabagsakin ha. Ang sinasabi natin, pag nag-extend ng term pa yan, after 6 years, naku po, ano nang itsura ng Pilipinas? Tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we're gearing toward dictatorship. Everything kasi na nangyari, it's a dictatorship. Alam nyo yung hindi na lang pagdala. Paulit-ulit natin sinasabi ito eh. Kasi paulit-ulit ko nakikita to sa mga bobong abogado eh. Hindi naman siya nangano tayo pero bobo talaga eh. Sasabihin nila yung Article 59 ng Rome Statute na kailangan dalhin sa korte sa Pilipinas. Alam mo dahilan nila? Kasi nandun daw ang DOJ. Anak ng tutsang kalabaw, tatanga-tanga talaga. Ang DOJ is not part of the judiciary. The DOJ, even if it's called Department of Justice, it doesn't mean ang play niyan ay maging hustisya. Hindi yan ang tamang papel, ika nga. DOJ is part of the executive and they are there to investigate and prosecute lang. But they're not there as a judiciary. Ang dahilan ng ilang mga bobong, mga tarantadong mga abogado at saka yung mga political analyst nila, hindi, dinala na rin yun kasi kasama yung DOJ. Putang inantangang bobong puta. Gusto ko talagang konyutan yung mga, ewan ko paano kayo. Yan ang hirap pagka nasasapalan kayo ng pera at saka kapangyarihan, nagiging bobo na kayo eh. Hindi, yun ang totoo eh. Di ba ho? Hindi ho judiciary ang DOJ. Tapos sasabihin pa nila, we are not under the, meron pa ako narinig na sinasabi niya na parang we are not under Article 59 because it's the fault of PRRD dahil, ano kanyo, ang sabi, dahil daw, ang ginawa ni Pangulong Duterte, umalis sa ICC, kaya hindi na effective yung Article 59 ng Rome Statute, which is kailangan dalhin sa husgado sa Pilipinas. Tarantado pala kayo. Pinagsama-sama kayong tarantado.
Article 7, sinunod ninyo. Yung Article 59, hindi nyo sinunod. Ano yung Article 7? Yun po yung sinasabi na kung saan ay ginamit para usigin, para hulihin, para iwaran si Pangulong Duterte. Ito. Papakita ko lang sa inyo hindi ko papakita pala. Para lang malaman ho ninyo, ha? Kasi napaka-importante ho niyang bagay na yan. Kaya nga sabi ko, takantaka ako dito sa mga gunggong na Article 7 of the, Rome. Yan. Para sigurado lang tayo kasi, asan yung Article 7? Article 7 tayo. Ito yung ginamit na crimes against humanity. Yan ho yun Ito yun, crimes against humanity for the purpose of statute, crimes against humanity, murder, extermination. Nandyan po yun. Yan ang ginamit to accuse PRRD. Netherlands proceedings against Mr. Duterte. First, let me just state my overall position on this. Mr. Duterte will be acquitted of all charges. So don't despair. And as illegal as everything seems, he will be granted his day in court. And when he is there, he will win. He's got a great legal team. Recently appointing an ICC specialist attorney from London, Cambridge law grad, super brainiac guy, plus a Philippines team of lawyers. And I think it's important to have both because a primary defense in this case is that what Mr. Duterte did was legal in Philippines. And let's not forget, they had Senate hearings. Mr. Duterte appeared in front of the Senate. He explained what he did, why he did it. He said very clearly, I am the one responsible for it. And what he was saying is, if it's right or wrong, it falls on me. Notice nobody prosecuted him in Philippines. There was no prosecution. Everybody knew what was going on here. Everybody realizes there's no denial from Mr. Duterte. He has been very clear about it, and yet nobody prosecuted him. So what does that tell you, right? This is what it tells me as a lawyer. If it were a violation of law, he would have been prosecuted. He wasn't prosecuted. That means it was not a violation of law. And if it's not a violation of law here in Philippines, it's not a violation in The Hague, Netherlands. It's not like you have to obey two levels of law. It's either legal or it's not legal. So he's going to be found not guilty. So please don't despair. Now, one of the things that I was a little bit angry about was somebody wrote that his Philippine lawyer team isn't so good, and they're like amateuristic or whatever, and they're fish out of water. Well, let's be clear about this. They're in The Hague, Netherlands, coincidentally, where my ancestors come from. I'm Dutch. And I've been to that court. I am a member of that court. In order to practice law before that court, you need to be a licensed attorney in good standing in your jurisdiction. That's all, okay? So the Philippine team, they are licensed Philippine lawyers in good standing. They were admitted to practice before that court. So they have all the qualifications needed. This whole idea that you should have something else, untrue. The other issue is somebody mentioned that he was acting disrespectful to the court. What he said in court, and I thought it was excellent, he demanded proof that the court complied with Article 59, I have it right here in front of me, of the what's called the Rome Statute, which created the court. As a coincidence, I was at the United Nations the day that this law was passed in Rome. It's called the Rome Statute. It was done, I was there on an ag project. It was the Food and Agriculture Organization of the United Nations building that was the host of the ICC court. It was kind of weird. It's like a place where you talk about food and agriculture, and here they're doing war crimes. I was there that day, and I saw it all happen. It was like, whoa. Article 59 says, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state
which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. I want to tell you in the law, the word shall, it says a person arrested shall be brought. That word shall is mandatory. It means no exception. It means you must. It's like, what part of shall don't you understand, right? And what the attorney was referring to the judges was that didn't happen. And what he demanded was proof that either it happened or that there's some exception. And you know what? There is no exception. Shall means must. And it doesn't say unless the following. There's no exception to this, okay? He demanded proof that that had been complied with or that there was some exception. You know what the judges did when he said that to them? Nothing. They 100% ignored it. You know, there's a rule in law that applies to that situation. And it goes like this. Silence can be inferred. An inference from silence is a confession. And right then and there, the judges, by not responding to it, basically confessed that Article 59 was not complied with. They basically admitted it. I mean, they know it hasn't been complied with. The legal team had every right to demand proof, either of compliance or some exception that they're not aware of. If the judge had an idea of an exception, they should give it, but they didn't. They were just silent. The court violated Section 59 for sure. And because of that, the question becomes, well, what's the remedy? What the court said is, oh, you'll have a chance later to address that. And it's like, no, that ought to be addressed right now. They set a different kind of hearing for September, which is called a confirmation hearing. In USA, we call that a probable cause hearing. It means there is good reason to believe that Mr. Duterte committed a crime. And that hearing will be evidentiary in nature. It'll be very interesting. But before then, the whole arrest, if there was a wrongful arrest of a defendant in the state of California, that defendant would bring that issue up immediately, not after trial. You do it now. The court said we can do it later. They should push it now and get that arrest declared unlawful. The result of that wouldn't be to end the case. It would be to send Mr. Duterte back to Philippines, have him stand in front of a judge in Philippines and make whatever arguments he would have that he should not be extradited. That step was skipped, and it should not have been. I hope they raise it and get it, bring it to a head, and